Sir Morales, medyo malaki ang sugat ni Jaira sa kanyang private part. I will prescribe antibiotic para mabilis maghil ang kanyang sugat. Bumaling si Doc sa akin. You should pay attention to your body at mas maigi kung magpahinga ka muna ng ilang araw. Light meal muna ang mga kainin mo. And the most important thing to do is bawal muna ang intimate hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat. Napanguwi na lang ako. Napaka-natural lang sa kanya ang issue. Direct to the point at hindi naiilang. Masyado na ba akong conservative sa sarili ko at naiilang ako sa ganitong usapan? Tanong ko sa aking sarili. Thank you, Doc. Paalam nito. Medyo natulala ako at nagulat nang hawakan nito ang kamay ko. Let's go. Bago ko mahatak palabas ay yumuko at nagpasalamat ako kay Doktora. Hatak pa rin ni Austin ang kamay ko palabas ng ospital. Nagulat na lang ako nang bigla ako nitong buhatin papunta sa kotse. Bantay sarado ako at walang kawala. Paano na ito? Napapikit ako habang iniisip kung ano na mangyayari. Austin, ano bang ginagawa mo? Sabi ko. Naiilang ako dahil pinagtitinginan kami ng mga tao. What did you call me? Masungit na tanong nito. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? I'm not allowed to call you brother-in-law. Masungit ko rin tugon. Inarapan ko pa ito. Natahimik ito ng ilang segundo. Come with me. Sa bahay tayo dadiretso. Sabi nito. Nagtataka ako. Sa bahay nito? Napaisip ako. Sa kanyang mansyon ba ang sinasabi niya? Gulat kong tanong sa isip ko. Why you look at me like that? Saan nito? Seryoso ka ba sa bahay mo tayo tutuloy? Ano ba sa tingin mo? Akala mo ba basta-basta lang magpakasal sa isang Morales? Tugon nito. Sinakay ako nito sa kotse. I need my parents' consent. Lalo na mga grandparents ko. Hindi ka naman siguro aatras dahil sa pamilya ko, hindi ba? Medyo natahimik ako. May point naman siya doon na kailangan namin ipaalam sa pamilya niya na magpapakasal kami. Napahinga ako ng malalim. Akala ko ganun-ganun na lang iyon. Iba na pala pag pinag-uusapan na ang totohanan. What? Usal nito. I know. Tango ko na lang. Wala na rin ako magagawa. Tumingin ako sa bintana at muling nagsalita. Dapat hindi mo ginawa na buhatin ako sa harap ng madaming tao. And so, I don't care. Dahil nakatalikod ako sa kanya ay hindi ko nakikita ang reaksyon ng kanyang muka. Pero ang boss nito ay malamig na nagpapatayo sa aking balahibo. Kilala kang tao. Kahit hindi ka artista, alam lahat ng mga taga Cebu na isa kang tagapagmana na malaki at kilalang kumpanya. In short, bilyonaryo ka. Makapangyarihan ka. At ang ibig sabihin lang noon, hindi ka dapat gumawa ng bagay na maaaring ikapangit ang image mo. Humarap ako sa kanya. Gets mo? Since pinaalala mo, bahala na mga tauhan ko sa issue na lalabas. Kambate ito at walang pag-aalala. I want you to know na hindi basta-basta ang lolo at lola ko. Si lolo, medyo conservative. Mahigpit at masungit kaya huwag kang gagawa na bagay na ikagagalit niya. Si lola naman, casual lang siya kapag kausap mo. Noted po. Tipid ko sagot. Baka gusto mo isulat lahat at i-memorize ko para naman sa harap ng grandparents mo. Perfect future wife na ang dating ko. Ngisi kong sabi. Speaking of that, you may take down notes, all the things you want, when we get married. Bahala ng assistant ko na mag-ayos lahat. Simple wedding is just fine. Simpleng sagot ko. Alam ko na napakababaw lang ng taste ko para sa kasalang ito. Syempre ang iba gustoing grande at kung ano-anong eme-eme pa, 'di ba? Ang importante lang naman kasi sa akin, makasal ako kay Austin. Kapag nangyari iyon, makakabawi na ako kay Evelyn. At bukod pa doon, malaking tulong din para lumabas lahat ng totoong nangyari 6 years ago. Are you sure? Kibit balikat na tanong nito. You don't want anything? Yes, I'm sure. Don't make me repeat myself. Pataray kong sagot. Fine, I'm just assuring everything. Ayoko namang last minute bago magbago lahat ng plano mo. Bago tayo magpakasal, pipirma ako ng prenuptial agreement nating dalawa. Ikaw ang magdesisyon kung gaano natin patatagalin ang marriage na ito. 1 year? 2 years? Nasa iyo na yun. Kapag gusto mo na makapag-divorce, it's fine with me. Sabihin mo lang at ibibigay ko sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Makakaasa ka na hindi kita guguluhin. Wala din akong balak na maghabol sa pera mo. Sabi ko, gusto ko maliwanag ang lahat bago kami ikasal. Naging seryoso ang mukha nito at hindi umimik. Binalingan ko ito ng tingin. Mas mabuti siguro kung sa kondo na ako magstay. Dagdag ko sabi.
Kanina, sa hotel, sino yung kausap mo? At lahat ng mga nangyari sa'yo na ikwento mo. Masaya ka pang kausap yun. He's a friend. My childhood friend up to now. Actually, siya talaga may-ari ng kondo na tinutuluyan ko. Ibinanta niya kay Tiffany dahil pupunta na siya sa Canada. A friend? Between man and woman? Tanong nito. Yes. Bakit? Ano bang problema doon? Tanong ko na nakanguso. Who is he? Oliver Santillan. Sabi ko. Oliver and I grew up together kaya sobrang close kaming dalawa. Napatindig ako at nakayakap sa akin dibdib. Wait, are you jealous? Are you making a fuss here? Tanong ko. No, I just can't handle that kind of relationship. And why? Is there any woman treated you because of their boy, friends? What I mean is, lalaking kaibigan? Tinitigan lang ako nito. Mauubusan na talaga ako ng pasensya. Teka nga, bakit na iba ang topic natin? Ang tinatanong ko lang naman kung ano itatawag ko sa'yo, pero sinagot mo tungkol sa kasalat ngayon sa kaibigan ko. Don't react like that you didn't know. Kilala ko sa Oliver. He's a playboy. At sa lahat ng magagandang babae nakikipagkaibigan siya. Or worst, nakikipagmabutihan. Is that so? Are you praising me because I'm beautiful? Ngising sabi ko. Answer me directly. Do you really know the real Oliver? Tanong nito at seryoso. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na magkababata at magkaibigan lang kami. Is that my type? At hindi din ang klase kong babae ang gugustuhin niya, okay? Bukod pa doon, mas bata siya sa akin ng 2 taon. No, hindi ako pumapatol sa mas bata sa akin. Irap kong sabi. I don't care. I'm just reminding you na sooner or later magiging Mrs. Morales ka na. Kaya dapat ang mga mata mo na sa akin lang. Halos maubusan ako ng hininga sa narinig ko. Isang beses pa lang may nangyari sa amin pero kumakaasta. Kala mo pagmamay-ari na niya ako. In my heart, I feel something new na kahit kanino hindi ko naramdaman. What if I accidentally look for another man? What will you do? I'm just pissing him off. Pero sa itsura niya ngayon mukhang hindi nito nagustuhan ang tanong ko o posibilidad na pwedeng mangyari. Say that again to my face and I will tear all your dress here and make love to you. Akmang papalapit ito nang pinigilan ko ito gamit ang 2 kong kamay. I'm just kidding. Pwede ba, Austin? I'm in pain. At sabi ng doktor, hindi nga pwede mangyari ang gusto mo. Kapag pinilit mo, baka mabaldado na ako nito. May pagmamakaawa sa boses ko. Napagtanto ko na hindi ko dapat ma-offend ang isang tulad ni Austin, lalo pat hindi ito makasakay sa aking biro. Sa harap ni Jaira ay nawawalan ako ng self-control. Titigan pa lang ang leeg nito ay nakakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. May kung anong bumubulong sa akin na ariin ang kanyang katawan. Ngayon ko lang napagtanto sa aking sarili na ang pagiging disiplinado ko lalaki ay walang epekto sa babaeng ito. Saying that she looked for another man, gustong gusto ko itong bigyan ng leksyon. I will prove to her that I'm enough to give all her fascination and lust. Tanging si Jaira lang ang nakasiping ko na nilandi ako. Other women didn't succeed depende kung gusto ko rin. I know, she's injured. We are not allowed to make love or worse, mas magtatagal ang pag-heal ng kanyang sugat. But reminiscing the scene that night, gusto ko makuha muli ang kanyang katawan. Dala pa kaya ito ng gamot na ipinainom niya sa akin kagabi? Pero imposible iyon. Napatakip ito sa kanyang leeg nang makita niyang nakatitig ako doon. Alam ko nakita niya sa mata ko ang aking pagnanasa. I'm wounded below. Kapag pinilit mo ang gusto mo, huwag mo ako sisisihin kapag 2 tayo nagkaroon ng infection. Sarkastiko itong sumagot sa akin. Are you blaming me? Ikaw may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon. Kung hindi mo ako pinainom ng gamot, edi sana hindi ka nakakaramdam ng sakit ngayon. Hindi mo man lang inalam ang dosage ng gamot na binili mo bago mo ipinainom sa akin. Now tell me, mapipigilan ko ba ang sarili ko? Tanong ko. Nakita ko ang talo ng mukha nito. Tama ka. Ako nga ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito ngayon. Iniisip ko kasi na kung mababang dosage lang ang ibibigay ko, baka hindi tumalab. Kaya, dinoble ko yung dosage. Paliwanag nito. I know my mistake. At hindi ko na uulitin iyon, promise. Seeing her guilty about her mistake, I'm satisfied and amazed. Iilan lang ang taon tumatanggap at umaamin ng kanilang pagkakamali. Natapos ang usapan namin doon at ni isa sa amin ay wala na nagsalita. Sa hotel ko na kami tumuloy. Kung dadalhin ko siya ngayon sa bahay, baka magkaroon ng komosyon at hindi pagkakaintindihan.
Maaga ko nagising upang manood ng news at magbasa ng newspaper. Habang hinihintay itong magising ay nagkakape na ako. Nagpahanda na din ako ng pagkain ni Jara. Napatingin ako sa gawing pintuan ng kwarto nang bubukas iyon. Iniluwa doon si Jara na nagkukusot ng mga mata. Sa unang tingin ay mahalata na puyat ito at kulang sa tulog. Good morning. Eat your breakfast and we will be heading to the mansion. Bungad ko. Matamlay itong umupo sa harapan ko. How's your wound? Masakit pa ba? Tanong ko. Tango nito. You should eat para mainom mo na ang gamot. Come on, huwag ka na magpakaisip bata at ayokong pilitin ka pang kumain. O baka gusto mo subuan pa kita? Sabi ko. Umiling ito at tinampot ang kutsara at tinidor. Inilas ko ang tingin ko sa kanya na makita ko na nagsisimula na itong kumain. Iniwas ko ang tingin ko dahil ayokong makita niya akong nakangiti sa kanya. I cough. Later, bibili tayo ng damit bago pumunta sa mansyon. Gusto ko, presentable kang tingnan kapag nakita ka ni Lolo at Lola. Okay, whatever you like to do. Sagot nito. I'm done. Maliligo na ako para makaalis na tayo at matapos na ito. Umalis ito sa harapan ko. I'm satisfied nang makita kong ubos na ang pagkain nito. Naiisip ko kung barako ba siya kumain dahil ilang minuto lang ay ubos na niya ang pagkain. Parang sundalo kong kumain. Sa kotse nakatingin ito sa bintana at hindi nagsasalita. Dumiretso muna tayo sa company para maayos ang contract. After that, pupunta tayo sa boutique para bumili ng damit. And then, diretso mansion na. Nakita ko ang pagtango ng ulo nito kahit nakatalikod. After we dealt with the contract of Bantayan Island project, mabilis na namin ginawa ang susunod namin gagawin. Pasado 11:00 na ng umaga na makarating kami sa boutique shop. Pinili ko ang medyo classy at hindi masyadong bulgar na damit. Bihikan si Lolo at Lola, lalo na sa pananamit. Ayaw na mga ito ang mga bastusing damit na inain ngayon sa mga kababaihan. Sabi kasi ni Lola, dapat pangalagaan ng kababaihan ang kanilang sarili at ingatan ito. Dapat ay tanging mahal lang nito ang dapat na makakita ng katawan nito, gayon din ang iba pang parte ng katawan nito. Morales Garden Mansion. Isa itong kilalang lugar sa buong Cebu dahil sa pagkakagawa at pagkakadesign ng bahay. May nakatirik na iba't ibang mansion dito kung saan may nagdudugtong na tulay sa bawat bahay. Paikot ito at napakalaki talaga. Paikot sa buong asyenda ang mga tubig sa paligid. Napakagaling talaga ng architect na nag-design nito. Wow! Sambit ni Jara na napahanga talaga. Kahit ako kasi ay talagang napapahanga sa pagkakagawa ng bahay namin. Lahat ng nakikita mong building dito, ultimo yung mga pond at nakapalibot na tubig, ay may kwento. Interesting. Ancient type ito pero napakamoderno ng design. Hindi mo nga aakalain na may ganito palang bahay. Manghang sabi nito. We're here. Ready? Tanong ko. I can't go back now dahil wala naman ako masasakyan. Pabiro ko sagot. Nauna akong pumasok at kasunod ko naman si Jara. Sinalubong ako ng isa naming kasambahay. Sir Austin, you're back. Bati nito. Where is Grandpa and Grandma? Tanong ko. Are they in the garden? Lumingon ako sa may gawi sa garden. As usual. Nilalaro na lolo mo ang kanyang alagang parrot. Si Madam naman ay nanonood ng TV sa mansion. Okay, pakipuntahan na lang sa lolo at pabalikin mo na sa mansion. Utos ko. Nakita ko ang palingalingang tingin ni Jara sa paligid. Your home is just... Sambit nito. What? Tanong ko. Tapusin mo kayang sasabihin mo? Matigas kong tugon. Ayoko kasi lahat ay ang magsasalita and then biglang titigilan. It's beautiful. I mean, para ko nasa paraiso. Mangang sabi nito. You should give credit to your architect and engineer. This land is such a piece of treasure that you can keep. Stop mesmerizing. Sooner or later, dito ka na rin naman titira. Sagot ko. Iginiya ko si Jara kung saan nakatira si Lolo at Lola. Naabutan namin si Lola na tawa ng tawa sa sala habang nanonood ng comedy show. Nilapitan ko ito at dahan-dahang niyakap ito mula sa kanyang likuran. Napaangat ang tingin nito at sabay palo sa aking ulunan. Ikaw talagang bata ka? Papatayin mo ba ako sa nervyos, ha? Inis na sabi ni Lola. Narinig ko namang natawa si Jara na nasa likuran ko dahil sa reaksyon ni Lola. Huh, courageous. Who is that lady behind your back? Tanong nito. Let me introduce you to her, Lola. Pumaling ako kay Jara upang lumapit ito kay Lola.
Lola, this is Jara Mendez, ang babaeng pakakasalan ko. Nakita ko na nanlaki ang mata ni Lola at napanganga. Come here, Iha. Give Lola Lourdes a hug. Sambit nito kay Jara. Ang galing mo talagang pumili ng babae na iyong mapapangasawa. Kahit kailan, hindi talaga ako nagduda sa taste mo, Austin. Pili ang sabi ni Lola. Lumapit si Jara at yumuko upang halikan sa pisngi si Lola. Niyakap din niya ito. Nakita ko sa kanyang muka ang pagiging sincere niyang tao. Iha, hindi mo kailangan maging polite. Tell me, kinidnap ka ba ng apo ko o pinilat kang pakasalan siya? Pabirong sabi ni Lola. Napangisi si Jara. Lola, ginusto ko po na sumama sa kanya. Casual na tugon ni Jara. Great. Ikaw ang unang babaeng dinala ng apo namin dito. At hindi ako tututol kung magpapakasal kayo. My grandson is not getting any younger. I wish you can get married soon at bigyan kami ng apo. Tawang sabi ni Lola. Napatingin kaming tatlo sa gawing pintuan nang marinig namin ang isang baritonong boses. Si Lolo. Matalim ang mata at madilim ang mukha na nakatingin kay Jara. I don't agree! Matapang na sabi ni Lolo. Nakatitig lang kami sa matandang lalaking papalapit sa gawin naming tatlo. Here he go again. Sinundan namin si Lola na papaupo sa tabi ni Lola. Walang pinagbago ang mukha nito. Tinapi ko naman ang braso ni Jara upang batiin ito. Good afternoon po. Yukong bati nito. Napangisi ako dahil ang galing mag-pretend ni Lolo na magkalit-kalitan. Lola, I think we might delay a few years para mabigyan kita ng apo. Ngising sabi ko. Tiningnan na masama ni Lola si Lolo. Renato, hindi naman ikaw kakasal. Bakit kailangan mo kumontra? Ikaw talaga matanda ka, mas tumatanda ka ng paurong. Galit na sabi ni Lola. Bakit ayaw mong payagan na magpakasalan dalawang ito, Aber? Because I'm his grandfather. Sagot nito kay Lola. Bumaling ang tingin ni Lolo kay Jara. What is your name? Tanong nito. I'm Jara Mendez. Ngiting tugon ni Jara kay Lolo. Alam mo ba na nalalapit ng engagement ng apo ko? Tanong nito. Opo. Alam mo na pala, pero bakit gusto mo pang pakasalan ng apo ko? Hindi mo ba naisip na maaaring makasira ka sa mga plano namin para sa aming apo? Gusto ko sana magsalita at sagutin si Lolo pero nauna na itong sumagot. With all due respect, hindi ko po alam ang inyong dahilan kung bakit ayaw niyo sa akin. Wala din akong idea kung bakit pinapahalagahan niyo si Evelyn Gonzalez upang pakasalan ng inyong apo. But one thing is for sure, hindi po mahal ni Austin ang babaeng iyon. Lahat ng karangyaan, kapangyarihan at iba pang bagay ay meron na kayo. Ang Morales family. Sa tingin ko, hindi po tama na ipagkait niyo kay Austin kung sino ang babaeng gusto niyang pakasalan. Gusto niyo po ba na magdusa ang inyong apo sa isang kasal na hindi niya gusto at pagsisisihan ito habang buhay? Napatingin ako sa babaeng katabi ko. May kung anong humaplos sa aking puso. She's right. Anyway, alam ni Lolo na wala akong pagmamahal kay Evelyn. That fixed marriage ay para lang sa kanya-kanya namin benepisyo na makukuha sa business. Other than Jara, ni isa ay walang nagsalita o kumontra kay Lolo. She's brave. You are right, Iha. I have one grandson at hindi ko hayaan na mapariwara ang buhay nito dahil sa isang kasal na hindi naman talaga niya gusto. Lola interrupt and have a sigh. You old woman, don't interrupt when I am talking. Why can't I? Tama naman ang babaeng ito. Iisa na lang ang apo natin. Bakit hindi pa natin siya hayaan na magdesisyon para sa sarili niya? Marriage is a big and important matter. At si Austin lang ang may karapatan na magdesisyon noon. Tugon ni Lola. Ang dalawang matanda ngayon ay parang aso at pusa. Napatingin sa akin si Lolo. Iho, ilibot mo muna sa buong asyenda ang iyong bisita. Kailangan kong kausapin ang lola mo. Go! Utos nito. Napakabit balikat ako at sinunod ito. Babalik na lang kami mamayang hapunan. Sinanyasan ko si Jara palabas sa mansyon. Hawak ko ang kamay nito. Namangha ako habang naglalakad dahil sa tulay kami naglalakad ni Austin, konektado sa isang bahay. Habang papunta sa bahay ay napuno ng kaligayahan ng aking puso na makita ang magandang garden doon. Nakaka-relax. May mga fish pond din doon kung saan may magagandang isda. Pagdating namin sa harap ng bahay ay napaangat ang tingin ko sa 2-story building na ito.
Dahil engineer ako at may konting kaalaman sa architecture, kahit sino ay mapapanganga sa kung gaano ka-modernize ang bahay. Mahal ang pagkakagawa nito at bilyon ang inubos na pera dito. Ito ba ang bahay mo? Tanong ko. Nilingalinga ko ang aking mata sa buong kabahayan at paligid. May mini garden doon kung saan namumulaklak ang iba't ibang kulay ng orchid at bulaklak. Meron din doong small pond kung saan may nakadesign na waterfalls. Yes. Is it not that good? Tanong nito. Napatingin ako sa kanya at umiling. Of course not. This place is a heaven. Ngumiti ako sa kanya. Hindi lang ako sanay makakita ng ganito kalaking bahay. Tapos walang nakatira o kung may nakatira naman ay ilan lang kayo. I just feel emptiness and loneliness. Ngisi kong sabi. Don't mind me. Nag-emote lang ako. Tumawa ako ng malakas para mawala ang lungkot na nararamdaman ko. Before, nakatira ako sa isang tamang laki ng bahay kung saan kompleto ang aming pamilya. Hindi man ganito ang aming bahay at hindi marangya. Masaya kami dahil puno ng pagmamahal sa isa't isa. Kumirot na naman ang puso ko. I miss you, Daddy. Sabi ko sa aking isip. You are right. Because I felt like it too. Before. Tumingin ito sa akin. But when we live here, it's not that sad and lonely. Right? Hinawakan ni Austin ang kamay ko. Living together can change everything. What do you mean by that? Takang tanong ko. We will live here? Tanong ko. Of course. Bakit? Iniisip mo ba na kapag kinasal tayo, doon tayo sa suite titira? Pilit akong ngumiti sa kanya. You are right. 2 lonely people is better than 1 lonely people. Pilyo itong ngumiti sa akin. Itinaas ang kanyang kamay at pinisil ang aking baba. Nakayakap ako sa aking dibdib kaya naman napaangat na lang ako ng tingin sa kanya at sinalubong ang kanyang titig. We have a long road to walk. We can do a lot of things when we get married. Mas nilapit ito ang kanyang mukha sa akin kaya naman napaiwas ako dahil baka halikan niya ako. Tumindig ang balahibo ko nang bumulong ito sa akin tenga. Don't worry. You will not regret that you will marry me. Wala akong sasayangin panahon at everyday I'll make you happy. Napalingon ako sa akin likuran nang marinig ko ang isang boses ng lalaki. Ngumisi ito bago lumayo sa akin ng ilan di pa. Come here. I'll show you something. Saad nito. Kinuha nito ang aking braso at iginiya sa likuran ng kanyang bahay. Uminto kami sa isang fish pond kung saan nakadesign ng waterfalls. Umalis ito sandali sa akin tabi at sunundan ko lang ito ng tingin. May kinuha siyang maliit na container. Sa isip ko ay pagkain iyon ng isda. Naglagay siya sa kamay niya at ibinuhos iyon sa pond. Isa-isang nagsilapitan ng mga isda sa pagkain. Namangha ako dahil ibang klase ang mga isda na ito. Mamahalin ang mga isdang ito at hanggang sa ibang bansa lang nabibili. I smiled. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya. I think it's impossible for us to continue the wedding. Sabi ko, nakaramdam ako ng lungkot. Ayaw na lolo mo sa akin. He didn't even bother to ask my situation. What do you think? Should I give up now? Ngumisi na lang ako. Bumaling muli ang tingin ko sa mga isda. In my peripheral view, nakatitig ito sa akin. Don't blame me if you fail. Binalaan na kita na mag-iingat ka kay lolo. Bumuntong hininga ko. Naging maingat naman ako eh. Halos mamasa na nga sa pawis yung kamay ko dahil sa nervyos. So what is your next plan? Kung sakaling hindi nga pumayag si lolo na magpakasal tayo. Isa na lang naiisip ko. Tumingin ako kay Austin. Sasabihin kong buntis ako. You're so unbelievable. Lahat ng paraan gagawin mo para lang makasal sa akin. Iniisip mo pang magsinungaling sa lolo at lola ko? You can never tell. Kapag kinasal na tayo, siguro naman hindi ganoon kahirap makabuo, di ba? Chara Mendez, I am really interested to know what is the real reason of marrying me. He leaned on me. We both know that there is no love between us. Why are you so eager to marry me? I think it is not about my money or power. Now tell me, why are you doing all of these things? Pwede bang huwag mo nang tanungin? Hindi mo kailangan mag-alala dahil hindi ako gagawa na ikasasira ng pamilya mo. Paliwanag ko. Paano ko sasabihin sa kanya na naghihigante ako para sa aking ama? Paano ko sasabihin sa kanya na pakakasalan ko siya para malaman kung sino ba sa kanila ang nag-frame up sa aking ama? Kung magiging honest ka sa akin, I will help you. Miss Mendez, this marriage is about how good is your behavior towards me and one thing I need is your sincerity.
Wala na akong dahilan na pakasalan ka kung hindi mo naman maibibigay sa akin ang isang bagay na iyan. Hindi kita kailangan sa buhay ko dahil maraming babae dyan na willing ibigay ang katawan sa akin. I admit, kahit na sino naman talagang babae ay magkakagusto sa'yo. Sa simula pa lang alam mo naman na may rason ako kung bakit gusto kitang pakasalan. May agreement na tayo about this matter at naibigay ko na sa'yo ang kapalit ng pagpapakasal mo sa akin. As for that, wala na ako sasabihin pang iba. Sabi ko. Bumuntong hininga ako at seryoso itong tinitigan. Tahimik sa Austin na nakikinig sa akin. Kung magbaback off ka sa agreement natin, then I have no choice but to find another man na makatutulong sa akin. You're very outstanding kaya ikaw ang unang naging prospect ko. Pero isa lang masasabi ko, iba ako sa mga babaeng ikinakama o nakikilala mo. My purpose is pure. I can't wait any longer. So I will not wait for you para lang maging desidido na pakasalan ako. I turned around at aalis na sana. I accept the fact na I lose my opportunity to do my plan. Huminga ako ng malalim. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan para magawa ko ang plano ko, kahit gaano pa kahirap. Hindi pa ako nakakalayo sa kanya ay nakuha na nitong aking kamay. Pinigilan ako nito na makaalis at dinala ko papasok sa bahay. Austin, let me go. Sa tingin ko maliwanag na rin naman na sa atin ang lahat. Pagdating sa sala, akmang lalabas ako na bigla akong buhatin ito at dalhin sa taas. Dahil sa pagpupumiglas ko, hindi ko na nakita ang kabuuan lugar. Narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pintuan kaya napadilat ako. Naramdaman ko na inihagis ako nito sa malambot na kama. Mabilis akong umupo at tatayo na sana pero dumagan ito sa akin. Hinawakan nito ang dalawang kamay ko at itinaas sa aking ulunan. Para kang isang ligaw na pusa na tumapak sa teritoryo ng iba. You've already gotten in my bed that night at ngayon iniisip mo ang ibang lalaki? Inis nitong sabi. Oo nga at may nangyari sa atin pero hindi ibig sabihin noon ay pagmamay-ari mo na din ako. I am free to what I want. At kung gugustuhin kong humanap na ibang lalaki, magagawa ko. Natahimik ako nang bigla nitong halikan ng labi ko. Madiin iyon at malalim. Kahit pag gustong gusto ko ang halik nito ay kaya ko pa rin kontrolin ang sarili ko. Kinagat ko ang ibabang labi nito kaya napabitaw ang mga labi niya sa labi ko. Umangat ang mukha nito at tiningnan ako ng matalim. Hindi ako nagpasindak sa kanya at sasabihin ko ang gusto kong sabihin. I shouted. You bastard! Sabi mo ayaw mo akong pakasalan, di ba? Since you changed your mind of marrying me, don't you dare touch me again! Pagpupumiglas kong sabi. I will tell you, you are not good enough for me. I will marry Evelyn and make you my mistress. Nagngit-ngit ang bagang ko nang marinig iyon. Nangaasar ba talaga siya? O totoong sinasabi niya? Tanong ko sa akin sarili. In your dreams, I will not be your mistress. Never! Badiin ko sabi. Ikaw ang nagsimula ng laro na ito. Dapat bago mo plinano ang lahat. Alam mo dapat ang kahihinatnan. Nasa akin kung kailan matatapos ito. Yumuko ito at binigyan ako ng madiin na halik at muli akong tiningnan. I will not let any other man to be with you. Matalim ko itong tiningnan. Binitawan na nito ang kamay ko at tumayo. Hinibas ko ang aking mga braso dahil sa higpit ng kanyang pagkakapisil. When your injury is healed, let's see. How can I deal with that kind of behavior of yours? Tumayo ako sa kama at inayos ko ang aking sarili. Nagusot kasi iyon dahil sa kanyang pagkakadagan sa akin. Tiningnan ko ito papunta sa banyo. Matalim ang pagkakatingin ko na tinugunan niya lang ng pagtawa. Ilang minuto pa ay napatingin ako sa pintuan kung saan may kumakatok. Dahil nasa banyo sa Austin, ako na lang sana ang sasagot nang marinig ko itong nagsalita. Who's there? Tanong nito, papunta sa pintuan. Sir, pinapatawag po kayo ni Doña Lourdes and Don Ernesto. Sabi ng tao na nasa pintuan. They want to invite Miss Mendez for dinner. Okay, susunod na kami. Bumaling sa akin sa Austin at hinintay akong tumayo. I think my grandpa is very serious right now. Though mas nakikinig siya kay Lola. You should know what to do in case you fail or not. Ngising sabi nito. Nananakot pa ito. I know. I gave him a wonderful smile. Don't you dare smile like that again. Masungit na tugon sa akin ito. Huminga ako ng malalim bago sumunod kay Austin. Manalo o matalo, hindi dito matatapos ang lahat. If I win, maganda dahil hindi na kailangan ng change of plan. But in case I fail, kailangan ko na makaisip ng alternative approach. Oh God, kahit ngayon lang, ibigay mo na sa akin ito. Sabi ko sa aking sarili.
Pagbalik sa mansyon nila lolo at lola, sinalubong ako ng isang matandang malapit na sa akin. Itinuturing ko na itong magulang dahil mula pagkabata ay inalagaan na ako nito. Dito na din ito tumanda sa pagtatrabaho. He dedicated his whole life para sa aking pamilya. Uncle Leonard, masayang bati ko dito. Matagal kaming hindi nagkita kaya binigyan ko ito ng mabilis na yakap. Iho, nabisita ka. Ang tagal mo ding hindi nakauwi dito sa asyenda. Saad nito. Kamusta po kayo? Kamusta naman kayong lahat dito? Masayang tanong ko. Maayos kami. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin o sa amin. Ngiting tugon sa akin ni Uncle Leonard. Pagkatapos namin mag-usap ay bumaling ang tingin nito sa babaeng katabi ko. Good evening, Ma'am Jara. Yumuko ito upang magbigay ng respeto at bumati. Tumingin ito kay Jara. Jara, this is Uncle Leonard. Pakilala ko sa kanya. Siya ang pinakamatagal na nangangasiwa dito sa asyenda. Hindi pa ako pinapanganak, ay tagapaglingkod na siya ni Lolo. Masayang sabi ko. Tumangulang si Jara at binigyan ng magandang ngiti si Uncle Leonard.